Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Masayang naglilibot si Rachel kasama ang kanyang nobyo na si Jed. Pinagdiriwang nila ang kanilang ika-5 taon na anibersaryo bilang magkasintahan. Magkahawak kamay silang naglalakad sa isang luma at makasaysayang kalye habang pinagmamasdan ng mga lumang gusali at makukulay na kalesang dumaraan. Huminto sila sandali para magpahinga at magkwentuhan. Bumili ng ice cream sa nagdaang sorbetero at kumain. Ngunit maya-maya ay napansin ng babae na hindi mapakali si Jed. Tinitigan niya ito sa paraang nagtatanong ang kanyang mga mata. May problema ba? Love, hindi ko na mapigilan. Okay lang ba sa'yong maiwan ka muna rito? Hahanap muna ako ng comfort room. Kanina pa talaga ako naiihi eh. Sige love, hihintayin kita rito. Bumalik ka kagad ha? Naiwang mag-isa si Rachel. Habang nagmumuni-muni ay dumako ang paningin niya sa isang maliit na tindahan ng antik malapit lamang sa kinaroroonan niya. Tinitigan niya ang shop. May kung anong puwersa ang bumubulong sa kanya para puntahan ang tindahang yun. Si Rachel ay mahilig mangolekta sa mga lumang bagay, tulad na lamang ng mga lumang libro, orasan at maski mga alahas. Kalaunan, nagdesisyon siyang pumunta doon at pumasok. Agad siyang namangha sa maraming bagay na nasa loob nito. Ngunit sa gitna ng napakaraming mga lumang bagay na nasa loob, isang item lang ang kanyang labis na nagustuhan. Isang kwintas. Sa unang tingin pa lang kapansin-pansin na ang taglay na ganda ng kwintas kahit medyo luma na ang disenyo nito. Ang chain nito ay yari sa makapal na ginto na bahagyang kumupas ng ningning. Ngunit sa halip na makabawas sa kagandahan nito, lalo pang nagbigay ng karakter at lalim para sa dalaga. Sa gitna ay may nakasabit na pendant na hugis bilog, kulay pula na may nakapalibot pa na isang bilog naman na malapad. May GA na naka-engrave sa simbolo sa likod nito. May kakaibang ningning ang kwintas, isang uri ng kagandahang hindi kayang tapatan ng mga modernong alahas. Elegante itong pagmasdan. Excuse me, magkano ito? Bibilhin mo ba ate? Bagay na bagay sa'yo yan, promise. Ang ganda mo na, mas gaganda ka pa kapag suot mo yan. Aba, at marunong ka pa talagang mambola ha? Pero sige, depende sa presyo kung kaya ng bulsa ko. Naku ate, huwag kang mag-alala sa presyo kasi ibibigay ko sa'yo ito ng mura. Special price kasi nararamdaman ko, nakadestin talaga sa'yo na mapunta to. Hala, may pa-destiny pa talaga ha. Sinisale stock mo na lang ako eh. Hindi totoo po ang sinabi ko. Maganda ka po at maganda ang kwintas na to. Perfect combination po kayo. O siya, tama na ang bola. Ikaw talaga. Magkano nga ito? Lumang-luma na to ate. Pero walang katulad ang ganda nito. Libo-libong taon na ang nakalipas, maganda pa rin. Talaga? Alam na alam mo Oo naman, maliit pa lang ako mahilig na ako magbasa ng mga libro sa kasaysayan natin. Kaya lahat ng mga antik na nandito sa maliit naming tindahan ay alam ko ang history. Ganun ba? Magkano nga ito? Sabi ni Lolo kung ibebenta ko raw ito sa jewelry shop, pinakamababa ng 20,000. Pero dahil mukha ka mabait at maganda, ibibigay ko na lang sa'yo ng 10,000. 10,000? Sigurado ka dyan? O baka naman niloloko mo lang ako? Opo, yan po talaga ang sabi ni Lolo. Habili niya sa akin. Nasan ba ang lolo mo? Siya ang gusto kong makausap tungkol dito. Umalis po saglit eh. Ako raw po muna ang magbabantay dito sa pwesto. Ganun ba? Ang ganda sana kaso ang mahal talaga. Ganun talaga ating maganda. Antik po yan Bihira na makakita ng ganyan. Hay, gustong-gusto ko talaga, kaso hindi kasya sa budget ko Sayang. Sige na po, para sa inyo. 9,000 na lang. Sayang naman, bagay na bagay pa naman sa inyo. Ilang taon ka na ba? Ang galing mo magbenta ha. 16 po ako, pero bata pa lang ako tumutulong na ako kay Lolo dito sa pwesto. Kaya pala marunong ka ng mambola. Ay, hindi po bola yun totoo lang. Tignan niyo po, parang ginawa talaga yung kwintas na yan para sa inyo. Ay nako, sige na, aalis na ako. Baka makahanap pa ako ng mas mura sa ibang tindahan. Ay, teka lang po. Akala ko po ba gusto niyo talaga ang kwintas na ito? Gusto ko nga pero kahit gaano ko pa kagusto, kung wala naman sa budget, wala talaga. Praktikal lang bata.
Pero ate, iisa lang yung kwintas na yan eh. Hindi ka na makakakita ng kapareho niyan kahit saan. Hindi man ako makahanap ng kapareho, at least baka makahanap ako ng mas mura pero maganda rin. Sige na nga po. Last price, 7,000. Para sa inyo na talaga yan. Mahal pa rin bata eh. At ngayon lang ako nakakita ng kwintas na overpriced na, nasa surplus pa na nakadisplay. Ay, ate, grabe ka naman. Pero sige na nga, final offer. 5,500. Luging-lugi na nga kami ni Lolo niyan eh. 5,000, kukunin ko na yan. Ate naman, parang kami pang namamali mo sa presyo niyo eh. Eh, ikaw din naman ang nagsabi bagay sa akin, di ba? Baka malas ka pa kung mapunta yan sa iba. Ay, o siya. Deal na tayo dyan, ate. Pero promise ha, aalagaan mo yung kwintas. May kwento yan eh. May kwento? Anong kwento? Sikreto ng lolo ko yun. Malalaman mo rin sa tamang panahon. Ay naku, hindi ko nabibilhin yan. Baka mamaya may kasamang multo yan eh, ibang ngisi mo eh. Ay, hala, multo ka agad. Nagbibiro lang naman ako ate. Heto na oh, nabalot ko na. Bayaran mo na lang para may buena mano na ako. Alam mo, natutuwa ako sa'yo. Oh, heto ang bayad. Pero sure ka ha, walang multong kasama to. Wala po, promise. Thank you ate. Sobrang saya ni Rachel dahil nakuha niya ang kwintas sa halagang 5,000. Magaling talaga siyang makipagtawaran, lalo na kapag gusto niya ang isang bagay. Malapad ang kanyang ngiti habang iniabot ang bayad kay Kai at pagkuha ng kwintas ay agad niya itong itinupi sa maliit na tela at itinago sa bulsa ng kanyang sling bag. Pagkalabas niya ng tindahan, agad niyang natanaw si Jed sa di kalayuan. Palinga-linga ito, halatang hinahanap siya. Napansin ni Rachel ang kunot sa noo ng nobyo kaya dali-dali siyang lumapit, kasabay ng pagtiyak na hindi kita ang biniling kwintas. Kilala niya si Jed, mapanuri, praktikal at hindi basta naniniwala sa mga antik na paninda, lalo na sa mga nakahilera lang sa bangketa o kaya naman ay sa maliit na tindahan sa tabi ng daan. Baka raw kasi naniloloko lang siya na antik ito pero hindi naman pala totoo. Pinaluma lang ang itsura para tumaas ang presyo at saka bihira na raw ang tunay na antik sa panahon ngayon. Ano na naman ang ginagawa mo sa tindahan na yun? Huwag mo sabihing bumibili ka na naman ng mga antik kuno. Hala ka naman, hindi ah. Tumingin-tingin lang ako sa mga nakadisplay habang hinihintay kitang makabalik, pampalipas sa oras. Nabusog ba ang mata mo sa katitingin doon? Oo naman, maraming magaganda ron. Gusto ko nga sanang bilhin yung isa eh. Oh, ayan na. Tara na nga at mukhang nagbabala ka na naman bumili ng kalat. Uy, hindi kalat yon, may halaga yung mga ganon. Sus! Sige, pagtanggol mo yung hilig mong wala sa hulog. Huwag ka lang sana makatapat ng scammer at naku, talagang sayang ang pera. Hayaan mo na, wala akong binili, promise. Bumungis-ngis si Rachel habang pumulupot sa braso ng kanyang nobyo. Umuwi na sila sa kanilang apartment pagkatapos ng kanilang pamamasyal. Kinagabihan, halos hindi siya mapakali sa excitement. Pagkatapos mag-ayos ng gamit, kaagad niyang kinuha ang maliit na kahon mula sa loob ng bag. Maingat niyang binuksan yun. Animoy may hawak siyang kayamanang dapat pag-ingatan. Sabik niyang kinuha ang kwintas at dahan-dahang inilagay sa kanyang leeg. Pagharap niya sa salamin, tila huminto ang oras. Halos abot tenga ang kanyang ngiti habang pinagmamasdan ng sarili. Bumagay sa kanyang kwintas. Parang sinadya talaga na para ito sa kanya. Dahil sa sobrang saya, naging magaan ang kanyang pakiramdam. Mahimbing at payapa siyang nakatulog. Kinabukasan, masigla siyang bumangon. Nakaayos na siya at suot pa rin ang kwintas. Ayaw na niyang tanggalin. Paglabas niya ng kwarto, eksaktong sabay sila ng pagbukas ng pinto ng kwarto ni Jed. Good morning, babe. Naputol ang bati ni Jed nang mapansin ang suot ni Rachel. Agad niyang sinipat ito at bahagyang nagtaas ng kilay. Ang ganda ng kwintas mo, love. Ngayon ko lang nakita yan ah. Ah, ito ba? Matagal na to sa akin. Kagabi ko lang naalala isuot. Kasama to sa mga nabili ko noon sa mga antique shop. Sigurado ka ba dati mo pa yan nabili? Baka binili mo yan kahapon. Hoy, hindi ah. Baka lang hindi mo napansin dati. Madalas ko kasing tinatago ang mga ganito para hindi mo ako mapagsabihang nabudol na naman ako. Patingin nga.
Hay nako, ewan ko na lang kung magtatagal bang antik na yang kuno. Oo naman, magtatagal to kung iingatan ko. Peke man to sa paningin mo, sa akin hindi, no? Pero in fairness, bagay sa'yo, love. Lalo kang gumanda. Talaga ba? Oo, pero sana, huwag mong inililihim sa akin kapag bumibili ka ng mga ganito. Promise, wala akong sinisikreto sa'yo. Pagbalik niya sa loob ng kwarto upang mag-ayos, muli siyang tumingin sa salamin. Habang pinagmamasdan ng sarili, tila nanlalamig ang kanyang batok. Hinaplos niya ito at kasabay ng kanyang paghawi sa buhok ay napansin niyang medyo nangingitim ang balat sa paligid ng kwintas. Parang may markang iniiwan ito sa kanyang leeg. Napakunot ang kanyang noo, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nang dumilat siya, nawala ang marka. Malinis at maganda pa rin ang kanyang leeg habang suot ang kwintas. Ilang gabi din niya itong isinuot. Maayos at mahimbing naman ang kanyang pagtulog. Pero paglipas ng 1 linggo ay nagsimula na ang isang kakaibang bangungot. Nananaginip na siya ng isang babaeng nakasuot ng itim na bestida, sunog ang muka na halos hindi na makilala. Ang mga kamay nito ay pilit na inaabot ang dalaga. Kasabay nito ay ang panaghoy at sunod-sunod na sigaw ng babae. Habang naririnig ito ni Rachel, para siyang nasasakal. Pakiramdam niya hindi siya makahinga. At sa huling bahagi ng panaginip ay palaging nararamdaman niya ang malamig na daliri na pumipisil sa kanyang leeg. Pagmulat niya sa umaga, pawis na pawis, hingal na hingal at may bahagyang hapdi sa paligid ng kwintas na para ba talagang may nanakal sa kanya habang siya'y natutulog. Pero binaliwala lang niya ito at inisip na normal lang ang nangyayari. Akala niya ay normal na bangungot lang ito, pero sa bawat gabing nagdaraan ay hindi lang naging paulit-ulit ang panaginip niya, mas tumindi at mas nakakatakot pa. Naisip niyang baka may gustong ipahiwatig ang mga bangungot na yun. Dahil gabi-gabi, palapit ng palapit ang babae sa kanya, tapos ay sumisigaw na ibalik ang mahalagang bagay sa kanya. Hindi na kinaya ni Rachel ang paulit-ulit at nakakakilabot na bangungot gabi-gabi. Hindi na yun basta panaginip lang eh. Pakiramdam niya totoo talaga ang bawat sigaw, bawat haplos ng malamig na kamay at lalo na ang pagkapit ng kwintas sa kanyang leeg na tila ba sinasakal siya habang natutulog. Isang gabi, sa tindi ng takot at desperasyon, hinubad niya ang kwintas. Nanginginig ang mga daliri niya habang inilalapag ito sa lagayan ng kanyang mga alahas. Tapos ay bumalik siya sa kanyang higaan, umaasang makakatulog na siya nang wala ng ligalig. Ngunit pagsapit ng hating gabi, nagising siya ng walang dahilan. Nagulat siya nang makitang suot niya ang kwintas na hinubad na niya. Kinalma niya ang kanyang sarili. Imbis na matakot ay inisip na lang niyang baka panaginip din yun nung naghubad siya ng kwintas kagabi. Hinubad niya ulit yun at inilagay sa kanyang taguan. Bumalik sa kanyang higaan at sinubukang muling makatulog. Kinabukasan, pagdilat ng mata niya, agad siyang napahawak sa leeg. Nandun ulit ang kwintas. Naramdaman niyang parang nanigas ang buong katawan niya. Dali-dali siyang napatayo at tumakbo papunta sa harap ng salamin. At doon niya nakita na totoo ngang nakasabit sa kanyang leeg ang kwintas na ilang beses na niyang sinubukang alisin. Napalunok siya at ang kaba sa dibdib ay para ng sasabog. Naglabasan na rin ang malalamig na pawis sa kanyang noo. Unti-unti siyang napaupo nang bumalik siya sa kanyang kama. Nanlambot bigla sa takot. Bakit ganun? Anong nangyayari? Tinanggal ko na to kagabi Nang mapagtanto niyang may kakaibang nangyayari, doon na niya naramdaman ang matinding kilabot. Agad siyang napatakbo kay Jed. Wala na siyang choice kundi ang aminin sa lalaki ang lahat. Love, may aaminin ako sa'yo eh. Ano yun, love? Okay ka lang ba? Yung kwintas, hindi ko talaga dati pa nabili. Kagaya ng hinala mo, binili ko yon nung isang araw na nagkita tayo sa may antique shop. 5,000 ko nabili. Ang ganda kasi parang may humihila sa akin na kunin yun. Teka, akala ko ba hindi ka bumili nun? Nagsinungaling ako, love. I'm sorry. Ikaw talaga. Sige na, wala na tayong magagawa dyan. Nabili mo na eh. Love, may problema pa eh. Oh, ano? Simula nang suotin ko to, sunod-sunod na yung bangungot ko. Laging may lumalabas na babae sa panaginip ko. Sunog ang muka, galit na galit. Sinasabi niya, ibalik ko raw ang pag-aari niya. Yan na nga ba sinasabi ko eh.
Masyado ka kasing nauhumaling sa ganyang anik-anik na wala namang silbi. O ano ngayon napala mo? Hindi ko naman alam na may ganito, love eh. Maganda kasi tong kwintas kaya nahikayat akong bilhin. Tsaka sa tagal-tagal kong nangongolekta ng mga antik na bagay, ngayon lang ito nangyari sa akin. Anong silbi ng ganda ng kwintas na yan kung lagi kang binabangungot? Mag-isip ka naman. Dapat mo pa sinabi to. Alam ko, natakot lang ako. Pero ngayon, mas natatakot na ako. Parang may mali talaga eh. At kahit ilang ulit kong alisin, bumabalik pa rin ito sa leeg ko. Tiningnan ni Jed ang kwintas, tsaka muling tinignan si Rachel. May halong pag-aalala sa kanyang muka. Tigas kasi ng ulo mo eh. Sinabi ko na sa'yo dati, huwag kang basta-basta bumibili ng mga ganyang bagay. Kasalanan mo yan. Oo na, kasalanan ko na. Pero ano nang gagawin natin ngayon? Ayoko na. Natatakot na talaga ako, Jed. Ay, okay, sorry. Hindi na kita sisisihin. Ang mahalaga ngayon, matigil niyang nangyayari sa'yo. Paano? May kaibigan ng tito ko. Isa siyang albularyo, si Mang Elias. Matagal na siyang tumutulong sa mga ganitong klaseng kaso. Dinala siya dati ng pinsan ko sa isang bahay na may lamang masamang espiritu at napalayas talaga niya. Sa tingin mo, matutulungan niya ako? Hindi ko alam. Pero may choice ba tayong iba? Punta natin bukas para malaman natin kung ano yan. Walang sinayang na panahon ng magkasintahan. Kinaumagahan ay agad nilang binisita ang albularyong si Mang Elias na nakatira sa liblib na baryo sa paanan ng bundok. Matanda na ito pero malakas pa rin at matalas ang isip. Kilala ang matanda hindi lang sa kanilang bayan kundi maging sa mga kalapit na lugar dahil sa husay nito sa panggagamot ng mga may sakit. Kadalasang mga nagiging pasyente niya ay ang mga tao na tinatanggihan na sa ospital. Bukod sa pagpapagaling ng may mga karamdaman, dalubhasa rin si Mang Elias sa pagbibigay kahulugan sa mga panaginip, bangungot at mga kakaibang karanasan. Maraming beses na siyang tinawagan ng mga taong dumanas ng kababalaghan sa kanilang bahay o kaya naman ay ang mga paniniwalang sinapian ng masamang espiritu. At sa lahat ng yun, madalas ay matagumpay niya itong naaayos. Pagkarating nila sa maliit at amoy insensong kubo ni Mang Elias, agad silang pinapasok ng matanda. Sa loob, puno ng mga lumang anting-anting, halamang gamot at mga kasangkapang pangritwalang paligid. May altar din ito sa isang sulok kung saan naroon ang ilang kandilang nakasindi at larawan ng mga santo. Mabuti na padalaw ka, Jed. May kasama ka pang magandang gilag. Magandang araw po, Mang Elias. Magandang araw. May maitutulong ba ako sa inyo? May gusto lang po sana kaming malaman tungkol sa bangungot nitong si Rachel. Ano? Totoo ba na sinamahan mo siya rito para kumonsulta sa akin? Pero sa pagkakaalam ko, hindi ka naniniwala sa mga katulad namin, di ba, Jed? Ba't parang nabaliktad ang hangin ngayon? Totoo po yan. Aaminin ko, hindi talaga ako naniniwala sa ganyan. Pinagtatawanan ko nga lang ho ang tito ko kapag nagkukwento siya. Kaso, naisip ko, wala namang mawawala kung maniniwala minsan, lalo na kung para sa kaligtasan naman ng mahal sa buhay. Tama ka. Ano bang nangyari sa kanya? Binabangungot po eh. Tumahimik si Mang Elias at mapanuring tinignan si Rachel. Nagsimula namang magkwento ang dalaga. Ganito kasi yun, Mang Elias. May nabili po akong luma pero eleganteng kwintas. Simula nung isinuot ko ito, lagi na lang po akong binabangungot tuwing gabi. Tsaka kahit anong gawin kong paghubad nito, kusang bumabalik po sa leeg ko. Natatakot na po ako eh. Habang nakikinig, dahan-dahang tumango ang matanda. Maya-maya'y kinuha nito ang isang maliit na kahoy na mangkok at nilagyan ng langis. Tsaka bumulong ng mga salitang hindi maunawaan. Maaari ko bang makita at suriin ang kwintas na yan, iha? Ito po, ito yung binili ko sa isang antique shop. Maganda po siya, pero may isang babaeng sunog ang muka at galit na galit. Lagi po niya akong sinisigawan na ibalik ko na raw ito sa kanya. Hinubad ni Rachel ang kwintas at iniabot sa matanda. Pero segundo lamang ang tinagal nun sa kamay ng matanda at biglang naglaho.
Napaatras si Mang Elias, napasinghap at mariing napapikit ang kanyang mga mata habang dinadama ang matinding enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan nang mahawakan ng kwintas. Mabigat. Sobrang bigat ng bagay na yan. Nakaramdam ng hindi maganda ang matanda. Batid niyang may masamang aura ang bagay na yon. Napako ang paningin niya sa leeg ng dalaga dahil kusang bumalik nga doon ang kwintas. Napakapit naman si Rachel sa braso ni Jed, nanginginig at namumutla. Saan mo yan nakuha? Hindi yan pangkaraniwang kwintas lang. Anong ibig mong sabihin, Mang Elias? May multo bang nakakabit dito? Anong gagawin natin? Yung babae, lagi siyang galit tapos gusto niya itong kunin sa akin. Gustong-gusto ko na po itong alisin pero hindi ko naman po naaalis. Hindi mo nga basta-basta maaalis ang bagay na yan. Alam mo bang ipapahamak ka niyan kung hindi natin maaagapan? Masama at malakas na espiritu ang nakakapit dyan. Ano? Natahimik bigla ang albularyo at nakiusap sa dalaga na iharap sa kanya ang parte ng kwintas na may mga nakaukit na simbolo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa kung ano ang nakasulat sa pendant nito. Ayos lang po ba kayo, Mang Elias? Hindi. Hindi maaari ito. Saan nyo nakuha ang kwintas na yan? Nabili ko nga po sa isang maliit na antique shop. Alam mo bang ang kwintas na yan ay may malagim na kwento? Kwento? Ano pong kwento? Pagmamay-ari yan ni Magdalena. Isang delikadong nilalang at walang awa nung panahon niya. Teka lang, Mang Elias. Sigurado ba kayo sa sinasabi nyo? Paano po nyo nalaman na kay Magdalena ang bagay na to? May mga sinaunang ukit sa likod ng kwintas. Kung hindi mo mapapansin, tila luma at gasgas na simbolo lang ito. Pero sa mata ng isang albularyo, malinaw na malinaw. Nakaukit ang pangalan ni Magdalena gamit ang lumang sistema ng sulat ng mga mangkukulam. At base sa enerhiyang nararamdaman ko, wala akong duda. Siya nga ang may-ari. Sino po si Magdalena? Si Magdalena ay isang kilalang mangkukulam noong unang panahon. Wala siyang awa sa kahit kanino, bata, matanda, babae o lalaki. Kung sino man ang pumuna sa kanya o tumangging sumunod, tiyak ang kamatayan. Ginamit niya ang kanyang alahas bilang sisidlan ng kanyang kapangyarihan at galit. Mangkukulam? Diyos ko, anong gagawin ko nito? Mang Elias, ano pong mangyayari sa akin? Posible kang mamatay, Iha. Dahil ayon sa kasaysayan, lahat ng sumubok magsuot ng mga kagamitan ni Magdalena ay tinutugis ng kanyang espiritu. Hindi ito basta simpleng alahas. Ito ay tanikala ng isang matinding kasamaan. Mamamatay? Ayoko pong mamatay, utang na loob. Tulungan niyo po ako. Iha, pasensya ka na pero habang nasa iyo ang bagay na yan, wala akong kapangyarihang makialam. Baka hindi ko kayanin ang kapangyarihan ni Magdalena. Ganun na lang po ba yun? Wala po ba tayong pwedeng gawin? Isauli niyo na yan. Ibalik niyo ang kwinta sa pinagmulan nito. Sa mismong lugar kung saan ito nakuha, doon kayo pwedeng magsimula. Kung ganun, gagawin ko po ang sinabi niyo. Bumalik kayo rito kapag nagawa niyo na para mabigyan kita ng proteksyon. Tumango si Rachel. Pagkatapos ay nagpaalam na sila sa albularyo. Kaagad silang nagpunta sa antique shop na yon at hinanap ang dalagitang nagbenta sa kanya ng kwintas. Ngunit hindi nila ito nakita doon. Ang kanilang naabutan ay isang matandang lalaki. Nakatali ang mahaba at maputi na nitong buhok tsaka may suot itong 3 medalyon na nakasuot sa kanyang leeg. Parang mga anting-anting. Tumayo ito at hinarap ang dalaga. Mahina na at paika-ika pang naglakad. Magandang araw po, Lolo. Itatanong ko lang po sana kung nasan yung dalagitang nagbantay dito noong nakaraang linggo. Magandang araw din sa iyo, Iha. Ang pangalan ko ay Alfonso. Ano pala ang kailangan niyo sa apo ko? Ah, kayo po palang lolo na tinutukoy niya. Oh, ako nga. Kailangan po namin siyang makausap dahil isosoli po namin tong kwintas na nabili namin sa kanya. Wala siya rito. Pero ikaw ang may-ari ng tindahan na to, di ba? Baka pwedeng sa'yo na lang isauli.
Tapos kukunin namin yung pera na binayad ng nobya ko. Nako, iho, hindi posible ang sinasabi mo. Kahit maliit ang tindahan namin may patakaran kaming sinusunod. Kapag nabili na ang mga item, hindi na ito pwedeng isauli lalo na kung matagal na. Dapat 1 araw lang mula nung nabili na ibalik na ito. Yun, magagawan ko pa sana ng paraan. Bakit naman po ganun? Sa mga super malls nga may mga warranty tapos sa inyo wala. Kayo lang ang sinadya namin dito tapos ayaw niyong kunin ang item na binabalik sa inyo. Wala namang kwenta tong kwintas na to Perwisyo pa. Hindi nga ganun ang patakaran ko. Lolo, nakikiusap po ako. Ibabalik ko na ho talaga itong kwintas nyo. Kahit po hindi ko na ho mabawi ang pera. Basta kunin nyo na po ito. Natatakot na po kasi akong mabangungot dahil dito Bangungot? Teka, anong kwintas ba ang tinutukoy mo? Ito po, sabi ng albularyo sa akin, ito raw po ay kwintas ng isang babaeng may pangalang Magdalena. Lolo, parang awa mo na. Kunin nyo na po ito ulit. Teka, ba't yan? Paanong nabenta sa iyo ang kwintas na yan? Po, ibinenta nga po sa akin ng apo nyo Bakit po ganyan ang itsura nyo? Para kayong nakakita ng multo. Imposible! Paano nga nabenta sa iyo? Nung pumasok po kasi ako dito, agad na nakita ko ang kwintas na ito. Nagandahan po ako kagad kaya binili ko ng 5,000 piso. Si Kai ba? Siya ba ang nagbenta sa iyo niyan? Pambihirang bata yun Sutil talaga. Hindi ko binibenta ang item na yan. Matagal nang nakatago yan sa kahon doon sa bodega ko. Paano nakalabas? Malilintikan talaga sa akin yung bata na yun. Pakialamera talaga. Lolo, iiwan ko na po ito dito para matapos na ang paghihirap ko. Ano? Maski naman iwan mo yan dito, iha. Babalik at babalik pa rin sa'yo yan. Ano? Bakit sabi ng albularyo, isoli lang namin to sa pinagmulan? Dito namin nabili, kaya dito namin isosoli. Dahil nung napunta ang kwintas na yan sa'yo, ibig sabihin nun, ikaw na ang bagong nagmamayari niyan. Wala na akong magagawa dyan. Anong walang magagawa? Kunin niyo na po ang kwintas para matapos na ang lahat. Aalis kami pagkatapos. Yun lang naman po. Hindi nyo kasi naiintindihan. Ang sabi ng albularyo, isoli nyo yan sa pinagmulan. Pero hindi yan sa akin galing, kundi kay Magdalena. Matagal nang namatay ang may-ari niyan. Pero sa kanya nyo yan dapat na isauli. Ano? Nahihibang na ba kayo? Paano namin ito maisosoli sa isang babaeng siglo nang nakaraan mula nung namatay? Mahirap talaga. Kaya nga matagal kong itinago ang bagay na yan dahil alam ko ang taglay na sumpa niyan. Tinulungan ako ng isang matandang albularyo noon para maitago lang ng maayos at malagyan ng proteksyon para hindi na makapaminsala sa akin o sa kahit sinong parte ng pamilya ko. At pinakialaman ng apo mo, kaya nabili ni Rachel. Ano ngayon ang gagawin natin? Hihintayin nating mamatay na sa hirap tong nobya ko at wala kang pakialam sa bagay na yun? Pasensya na kayo. Wala na akong magagawa sa bagay na yan. Anak ng... Anong walang magagawa? Ulitin ko, iho. Hindi ko na yan pagmamayari. Basta ito lang ang masasabi ko. Iha, hindi ka patatahimikin ng may-ari niyan hanggat hindi mo na ibabalik sa kanya ang kwintas na yan. Ayoko na po. Nakakatakot ang babaeng yun. Ayoko na po siyang makita. Paano ko po ba masusoli ito sa kanya? Hindi sa pagbabalik ng kwintas matatapos ang sumpa. Mas malaki pa ang problema ninyo. Si Magdalena ay isang mangkukulam na pinatay ng mga Kastila. Sinunog at hindi man lang nabigyan ng maayos na libing. Ang kanyang kaluluwa ay nananatili sa mundo. Naghahanap ng kapayapaan. Ang kwintas na yan ay bahagi ng kanyang ligaw na kaluluwa. Marami na yang napagbigyan at isa na roon ang asawa ko. Ano? Tama ka lang narinig. Nabiktima na rin ang kwintas na yan ang asawa ko. Isang araw, umuwi siya sa bahay. Suot ang kwintas na yan.
Napulot daw niya sa daan at wala namang nagmamayari, kaya kinuha niya. Ayun, mula noon hindi na yun naalis sa leeg niya. At tapos tulad mo, nagpapakita din sa kanya si Magdalena. Malas ang kwintas na yan. Pinahirapan niya ang asawa ko hanggang sa namatay. Namatay ang asawa niyo nang dahil dito? Oo, pinatay ng mangkukulam na yon ang misis ko. Ano ba namang kalokohan yan? Hoy, tanda! Sinasabi ko sa'yo, kunin mo na to. Kung hindi, Kung hindi ano, sasaktan mo ko. Sige, subukan mong saktan ako para hindi nyo na malaman kung ano ang alam ko. Love, sandali lang. Huminahon ka na, please. ano? At bakit ako hihinahon? Pinamumukha na sa atin kung ano ang mangyayari sa'yo. Sabi niya at ni Mang Elias, mamamatay ka. Paano mo nagagawa yan, ha? Yung relax na relax ka lang at parang hindi ka affected. Dahil alam kong hindi ako mamamatay. Hindi ako papayag, Jed. Hindi ako papayag na basta-basta na lang akong tatalunin ng mangkukulam na yon. Sandali lang, tumahimik muna kayong dalawa. Matutulungan ko kayo sa bagay na to. Hindi ko lang nagawa sa asawa ko to noon kasi hindi ako naniniwala. Pero may alam ako kung paano nyo yan maisasauli. Alam ko ang lugar kung saan nakalibing ang Magdalena na yun. Alam mo, saan? Nung araw na nagkasakit na at halos ayaw nang matulog ng asawa ko, doon ko lang siya ipinatingin sa albularyo. Pero bago pumanaw ang asawa ko, nasabi niya sa akin kung saan o kung paano wakasan ang sumpa. Kailangang hanapin ang kanyang labi tulad ng sabi ko kanina. Tapos, kailangan bigyan siya ng marangal na libing at basbas. Alam mo kung saan nakalibing, di ba? Oh, saan yun? Saan siya nakalibing? Sa libingan ng mga bayani? Sa North Cemetery? Saan? Saang sementeryo namin hahagilapin yung libingan na yan na panahon pa ng mga Kastila, Sus Mariosep? Ang sementeryong yun alam ko ay sira na at matagal nang nakalimutan. Ibibigay ko sa inyo ang mapa na ibinigay sa akin ng albularyo noon. Doon niyo siya hanapin. Umalis saglit ang matanda at pumasok sa isang silid. Pagbalik nito ay may bitbit na itong isang maliit na baol. Nang buksan niya ay inilabas niya rito ang isang mapa. Ibinigay niya yon sa dalawa. Ang lugar na yan ay tinatawag na lihim na libingan. Makikita niyo ang palatandaan dyan. Isang malaking balete at isang batong may kakaibang marka. Napakahirap naman pong basahin ng mapang ito. Isama niyo ang apo ko. Maalam siya sa bagay na yan. Matutulungan niya kayo. Yung scammer mong apo? Bakit naman kami magtitiwala doon, Aber? Upang maging kabayaran ng 5,000 na ibinayad niyo sa kanya. Sandali lang po, hindi po ba mapanganib sa lugar na yan? Ang panganib ay bahagi ng paghahanap. Ngunit kung tunay ang inyong hangarin na wakasan ang sumpa, sundin niyo ang mga payo ko. Magdala kayo ng isang krus at isang kandila. Ang krus ay magsisilbing proteksyon at ang kandila ay magbibigay liwanag sa madilim na daan. Kailangan na naming umuwi. Salamat na lang po sa nakakatakot na kwento. Marahas na kinaladkad ni Jed si Rachel palabas ng tindahan hanggang sa tuluyang makalayo. Tiimbagang siyang nakasakay sa tricycle at walang sali-salita hanggang makarating sa inuupahan nilang bahay. Hindi kumbinsido ang lalaki sa sinasabi ng matanda. Para sa kanya ay gawa-gawa lamang ng matanda ang kwento para takutin sila. Marami na nga siyang problema sa trabaho, dumagdag pa itong girlfriend niya. Naaabala rin siya dahil lamang sa pinaniniwalaang nakakatakot na kwintas. Love, pasensya ka na ha. Pangako, hindi ko na uulitin na bumili ng kung ano-ano. Gawin na lang kaya natin ang payo ni Lolo Alfonso kanina para matigil na ito. Naniniwala ka naman sa matandang yun. Hindi ka talaga nadadala, no? Halata namang kwentong pambata yung pinagsasabi niya kanina eh. Naniniwala ako sa kanya dahil ako mismo ang nakaranas, Jed. Alam kong hindi ka basta naniniwala sa ganon, pero hindi ba nakita mo mismo kung paano naglaho sa kamay ng matanda ang kwintas at kusang bumalik sa leeg ko? Paano mo maipapaliwanag yun, ha? Akin na nga yung kwintas na yan. Bakit? Anong gagawin mo sa kwintas? Huwag ka na magtanong.
Manood ka na lang. Hawak na ni Jed ang kwintas at mabilis niyang binuksan ang gasol. Sinimulan niyang isalang sa apoy ang kwintas, ngunit isang malamig na hangin ang dumaan at sa isang iglap ay namatay ang apoy. Nagulat na lamang siya nang makitang wala na doon ang kwintas. Napatingin siya kay Rachel na nagulat din sa nangyari. Nakasabit na ulit ito sa leeg ng dalaga. Kapansin-pansin din ang pagbabago ng reaksyon nito sa muka mula sa pagkagulat at pagngisi ng nakakakilabot. Tila ba 2 katauhan ang nakikita niya sa katawan ng babae. Love, ayos ka lang ba? Namumutla ka eh. Ayos lang ako. Ano ba kasing nangyayari? Bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi na umimik ang binata. Hindi niya masabi sa kanyang nobya ang nakita. Pero dahil sa nangyaring yun, napagtanto niyang totoo ang sinasabi ni Lolo Alfonso. Kaya naman napagdesisyonan niyang dalhin ulit ang nobya sa matanda kinabukasan. Samantala, nang matutulog na sila, sa kwarto ng dalaga ito natulog. Gusto niya kasing mabantayan ito kung sakaling bigla na naman itong bangungutin ay agad niya itong magigising. Pero hindi nakatulog si Rachel. Pinipigilan niya ang sarili na makatulog dahil sa takot sa mangkukulam. Takot siyang makita si Magdalena. Nauna pa ngang nakatulog si Jed. Kinabukasan, maaga silang bumalik sa tindahan ni Lolo Alfonso. Kinuwento ni Jed ang nakita niya kay Rachel. Maaaring sinasaniban na siya ni Magdalena. Ay naku, pinalala mo lang ang sitwasyon sa pagtatangka na sunugin ang pag-aari niya. Hindi mo dapat ginawa yun. Alam mo bang posibleng mas magagalit sa iyo ang mangkukulam, lalo na at sunog ang ikinamatay niya? Naisip ko kasi na baka kapag nasira o nasunog yun, magiging ayos na. Hindi. Wala talagang ibang paraan, iho, kundi ang maisoli ang bagay na yan at mabigyan siya ng maayos na libing. Yun lang. Hanapin niyo na siya bago pa mahuli ang lahat. Kay! Lolo, bakit po? Magbihis ka at sasamahan mo sila papunta sa Pangasinan. Ho, bakit naman po ako sasama sa kanila? Tulungan mo silang mahanap si Magdalena. Ay naku Lolo, ayoko. Malupit namang kukulam ang taong yun. Bakit ko naman ipapahamak ang sarili ko? Wala naman akong panlaban sa mga ganyan eh. Hindi ka naman makikipaglaban. Hahanapin niyo lang ang labi niya. Huwag ka nang kumontra. Ikaw ang may kasalanan ng gulong to. Kaya dapat ayusin mo. Pero Lolo... Sino ang inaasahan mong sasama sa kanila? Ako nauugod-ugod na. Mag-isip ka nga. Nahihirapan na nga akong maglakad eh. Marami pa akong racket eh. Yang racket-racket na yan ang nagbibigay ng problema. Kung hindi mo pinakialaman ang kwintas sa kahon, hindi ito mangyayari sa kanila ngayon. Lagi kong ipinaalala na walang papasok sa bodega maliban sa akin. Pero sadyang matigas yung ulo mong bata ka. Kabwisit ka. Sorry na po, hindi ko po sinasadya. Parang may humihila kasi sa akin para pumasok sa bodega at kunin ang kwintas eh. Kaya huwag kang umangal kung ikaw ang sasama sa kanila. Pagbayaran mo ang kasalanang nagawa mo. Oo na po. Huwag na kayo mag-aksaya ng panahon. Hala sige, maghanda na kayo habang mataas pa ang araw. Matapos kunin ni Kai ang iilang kagamitan, ay nagtungo silang tatlo sa terminal at nagpunta sa isang baryo na may baybayin. Nang nasa eksaktong address na sila, inilabas na ni Kai ang mapa. Si Kai ay isang dalagita na mahilig sa kasaysayan at isa sa palagi niyang pinagkukuhanan ng impormasyon ay ang kanyang lolo at mahilig din siyang magbasa ng libro. BA in History din ang kinukuha niyang kurso at isa sa pinakagusto niyang gawin ay ang tumuklas ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa history ng iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ang sementeryo na kanilang pinuntahan ay tila nakalimutan na sa tagal ng panahon. Matatagpuan ito sa dulo ng isang masukal na daan malapit sa baybayin kung saan bihira na ang taong dumadaan o nagpupunta. Buo pa ang tarangkahan nito pero kalawangin na at halos nakabitin na sa isang bisagra. Ang mga bato nito ay bitak-bitak na at ang iba'y halos natatakpan na ng makakapal na damo at ugat ng puno. Ang mga lapida, karamihan ay burado na ang mga letra at tanging maririnig sa parting yun ay ang mga malalakas na huni ng mga uwak.
Ayon sa alamat ng mga albularyo, ang lihim na libingan ay matatagpuan sa ilalim ng isang lumang simbahan, sa likod ng isang pader na gawa sa bato. Pero ang simbahan na yun ay matagal nang nawala at ang pader ay tibag na at putol-putol. Sabi ng lolo mo, isa sa palatandaan ay ang malaking puno ng balete. Oo, may puno nga ng balete. Tignan nyo, mukhang dito na nga tayo. Hali kayo! Narating nila ang tibag-tibag na pader malapit sa dagat at nakitang isang maliit na yungib malapit sa malaking puno ng balete. Nandito na nga tayo! Ang galing! Hindi naman pala mahirap hanapin eh. Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. Pumasok sila sa makipot na daan. Habang papasok sa tunnel ay unti-unting nawawala ang liwanag mula sa labas kaya sinindihan ni Kayang dalang kandila. Nagpatuloy sila at napansin ni Rachel ang pag-ilaw ng suot niyang kwintas. Napahawak siya ng mahigpit sa braso ni Jed dahil sa takot. Oh, bakit? Umiilaw tong kwintas eh. Pinagsasabi mo. Wala naman ako nakitang ilaw ah. Umiilaw nga. Ayan oh, tingnan mong mabuti. Wala naman ah. Kung umiilaw yan, edi sana hindi tayo nangangapa sa maliit na ilaw nitong kandila na bitbit ni Kay. Hindi nyo nakikita? Hindi nga. Hindi naman ate. Napatingin si Rachel kay Kai nang bigla itong nagsalita. Nakatitig lamang ang babae sa suot niyang kwintas. Biglang natulala si Rachel nang makitang tila bumagal ang kilos ng mga taong nasa paligid niya kasabay ng biglang pag-ihip ng malamig na hangin. Lumabo na rin ang kanyang pandinig. Nakikita niyang nagsasalita ang dalawa sa harap niya pero hindi niya ito naririnig. Mas lalong nagliwanag ang suot niyang kwintas. Sa liwanag nito, napansin niyang may mga aninong gumagalaw sa paligid. Mga anyong gumagapang, naglalabanan o nagtatago. Ngunit hindi pa siya tuluyang makabawi mula sa pagkakabigla ay bigla namang namatay ang kandila nila. Bumalot ang dilim sa tunnel na kanilang dinaraanan. Tinawag niya ang dalawa ngunit walang sumasagot. Tanging ang sariling tinig lang niya ang umaalingaw-ngaw sa lugar. Unti-unti na siyang nilamon ng takot. Sa katahimikang yon, nagsimula siyang makarinig ng mga bulong. Mahina pero malinaw. Mga tinig na parang nagmumula sa iba't ibang direksyon sa lupa na tinatangay ng hangin papunta sa mismong loob nito. Napaatras siya at napasandal hanggang sa napasandal siya sa malamig na pader. Tinakpan niya ang dalawang tenga gamit ang dalawa niyang kamay. Pilit na iniiwasan ang mga tinig na lumalason sa kanyang isip. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago lumakas ang kanyang loob na tanungin kung sino o ano ang mga nakikita niya. Ikaw na ba yan, Magdalena? Huwag mo naman kaming hadlangan. Nandito kami para isoli ang kwintas mo at mailipat ka na sa ibang libingan. Imbis na takutin mo ko, sana tulungan mo na lang kaming mahanap ang mga labi mo para matahimik ka na. Habang nagsasalita siya, patuloy pa rin ang mga bulong sa paligid. Karamihan ay hindi maintindihan pero may ilan siyang naririnig na malinaw, mga salitang tila may gustong ipahiwatig. Bigla na lang uminit ang kwintas na suot niya. Sobrang init, parang baga ng uling na halos masunog ang balat niya. May usok na lumabas mula sa kwintas at mula roon ay unti-unting lumitaw ang isang muka. Sunog, balot ng galit at puot. Nakakapanindig balahibo ang boses nito, parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi pa siya nakakakilos nang maramdaman niyang parang may humigpit sa leeg niya. Para siyang sinasakal ng hindi nakikitang kamay. Hirap na hirap siyang huminga. Nagsimulang nanlamig ang buong katawan niya at para bang may napakabigat na bagay na dumadagan sa kanya. May parte sa isip niya na gustong lumaban, gustong humiyaw, pero unti-unti nang bumibigay ang katawan niya. Dumidilim na ang paningin niya hanggang sa halos wala na siyang makita. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, nasulyapan pa niya ang kandilang muling sumindi. Hawak ito ni Kai. Nagising si Rachel sa isang puting silid. Medyo malabo pa ang kanyang paningin. Ramdam niya ang mabigat at masakit na ulo. Sa wakas, gising ka na. Sino ka? Nasaan ako? Kumunot ang noo ni Jed nang marinig ang sinabing yun ng kanyang nobya. Agad ipinaliwanag ng doktor na maaaring nagkaroon ng trauma ang utak ng dalaga at posibleng magkaroon ng amnesia dahil na rin sa pagkakabagok nito nang mawalan ng malay. Ilang araw ding na-confine si Rachel sa ospital. Nag-leave si Jed sa trabaho upang maalagaan ang nobya niya.
Hindi naging madali ang bawat araw para sa kanila. Ang dating masayahin at masiglang dalaga, ngayon ay tahimik at laging tulala. Wala na ang dating sigla sa mga mata nito. Napalitan niyo ng matinding lungkot at paminsan-minsan nagiging matalim at marahas ang mga tingin niya. Kapansin-pansin ang pagbabago ng ugali ni Rachel. Minsan ay nahuhuli siyang nakikipag-usap sa wala. Minsan ay nakangiti lang habang nakatitig sa kung saan. May mga sandaling bigla siyang nagiging agresibo at nagsasalita ng mga salitang hindi maintindihan. Para bang may ibang nagpapagalaw sa kanya? Pati pananamit niya ay nag-iba. Palagi na lang gusto niya ay damit na kulay itim. Nagwawala ito kapag hindi nasusunod. Lalong nag-alala si Jed sa kalagayan ni Rachel. Ayaw man niyang aminin pero pakiramdam niya unti-unti na itong nawawala sa katinuan. Lalo na't napapansin niyang halos hindi na ito natutulog sa gabi. Minsan pa nga, palihim niyang inalis ang kwintas ng dalaga at inilalagay ito sa isang maliit na kahon. Umaasang makakatulong ito sa ikabubuti ni Rachel, pero palaging bumabalik ang kwintas sa leeg nito. Love, hindi na ikaw yung dating Rachel na kilala ko. Sana gumaling ka na. Miss na kita. Malungkot si Jed. Sa kabilang parte ng kama ay doon naman nakaupo si Kai. Malungkot ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Rachel. Kuya Jed, huwag kang magalit ha. Pero baka mas makakabuti kung dadalhin mo na lang siya sa isang albularyo. Hindi, wag! Hindi ko kailangan ng albularyo. Love, ano ba nangyayari sa'yo? Huminahon ka. Huwag ka magalit kay Kai. Paalisin mo yan dito! Papatayin ko yan! Papatayin ko yan! Ate, ang sinasabi ko lang naman baka mas makatulong sa iyo ang albularyo. Kuya Jed, iba ang kutob ko dito Si ate, parang nasasapian. Hindi niyo ako naiintindihan. Ikaw, huwag kang makialam. Huwag niyo akong dadalhin doon. Huwag! Nagulat sina Jed at Kai sa biglaang sigaw. Iba ang timbre ng boses. Hindi na si Rachel ang nagsasalita. Napaatras silang pareho. Baka sa kanilang muka ang takot. Maya-maya, napahugulgol si Rachel. Love? Tapusin niyo na ito. Maawa kayo. Hirap na ako. Jed, tulungan mo ko. Rachel, nandito lang ako. Lalaban tayo, mahal. Lalapit na sana si Jed para yakapin si Rachel pero bigla itong napatayo. Matalim ang mga mata nitong tumingin kay Jed at saka ito tumawa ng malakas at marahas. Huwag kang lalapit. Hindi niyo ako mapapaalis dito. Akin na ang katawang ito. Kuya Jed, may sanib nga siya. Kung sino ka man, layuan mo ang kasintahan ko! Huwag ka nang umasa, lalaki. Akin siya. Akin ang katawan niya. Hanggat may buhay si Rachel, hindi mo siya maangkin. Lalaban kami. Hindi ka magwawagi! Sulitin mo na ang bawat sandali dahil malapit ko na siyang angkinin. Buong buo! Hindi ka magtatagumpay! Kahit ano pa mangyari, hindi kita hayaang manalo, demonyo ka! Dahil sa matinding pagwawala ni Rachel, napilitan ng mga nurse na bigyan ito ng pampakalma. Isinaksak sa kanya ang gamot habang pilit siyang pinapahinto. Ilang sandali pa'y unti-unti siyang tumigil sa pag-iyak at tuluyang nakatulog. Parang batang pagod na pagod. Habang nakatitig sa mahimbing na mukha ng dalaga, napabuntong hininga si Jed. Hindi na niya kayang makita ang pinagdadaanan nito sa loob ng ospital. Pakiramdam niya, mas lalong lumalala ang kondisyon ni Rachel sa lugar na yon. Kaya't matapos ang mahabang pag-iisip, nagpasya na siyang iuwi na lamang ito sa kanilang apartment. Pumirma siya ng waiver na magpapatunay na kusang loob niya itong ilalabas sa ospital maski hindi pa ito tuluyang gumagaling sa kanyang sakit. Pagkalipas ng isang buong maghapon, iniayos na nila ang lahat ng mga papeles. 3:00 na nang makalabas sila. Si Rachel tahimik lang at hindi umiimik na parang wala na naman sa sarili. Pero mas mabuti na rin yun para kay Jed dahil kahit papaano ay mauuwi na niya ng tahimik ang kanyang nobya. Samantala, maaga pa lang ay nakiusap na siya kay Kai na kung pwedeng sunduin nito si Mang Elias upang siyang tumingin sa kalagayan ni Rachel. Pumayag naman si Kai.
Gabi na nang makarating si Mang Elias at Kay sa apartment ng magkasintahan. Pagbukas pa lang ng pinto ay nakaramdam na ng kakaibang matanda. Tumaas ang kanyang mga balahibo at napamura nang makita si Rachel. Bakit po, Mang Elias? Anong nakita nyo? May nakasanib sa katawan ng nobya mo. Sinasabi ko na nga ba tama ako. Isang napakalakas na nilalang ng dilim ang gustong agawin ng katawan niya. Hindi maaari ito. Anong gagawin natin ngayon, Mang Elias? Paano natin siya maililigtas? Itali niyo mga kamay at paa niya gamit ang lubid na nabasbasan ng benditadong langis ng Biyernes Santo. Makakatulong ito para di makawala sa ritual ang demonyo na yan. Ihahanda ko lang ang mga gamit ko. Nagdalawang isip man ay sumunod ang dalawa upang hawakan ang magkabilang kamay ni Rachel. Nagpupumiglas ang dalaga at nagwawala sa matinding galit. Pero nang maisuot sa leeg nito ang anting-anting ay nagmistula itong maamong tuta sa isang tabi. Sinubukan itong hawakan ng medalyon pero agad ding nabitiwan dahil nakaramdam ng pagkakapaso sa kamay. Itigil niyo yan! Anong gagawin niyo, ha? Anong gagawin niyo? Hindi niyo mababawi ang katawan ng babaeng ito! Akin na ito! Yun ang akala mo. Patutulugin kita para magkaroon kami ng oras para mahanap ang bangkay mo na makapagpahinga ng kaluluwa mo. Tiningnan ni Mang Elias ang dalaga. Hindi na si Rachel ang nakikita niya, kundi ang nilalang na sumanib sa kanya. Itinataas ng espiritu ang ulo nito, nakangisi at tila nang aasar. Hindi mo makukuha ang katawan ng dalagang ito. Gagawin ko ang lahat para mailigtas siya. Kaya mabuti pa ay manahimik ka na. Kung hindi, ako mismo maghahatid sa iyo sa impyerno. Sige, subukan mo. Kapag nagkamali ka ng hakbang, isasama ko kayong lahat sa impyerno! Hindi natinag si Mang Elias. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na garapon ng langis, dahon ng ruda, asin at isang luma ngunit makintab na rosaryo. Maingat niyang isinara ang mga bintana, tsaka naglatag ng mga kandila sa 4 na sulok ng silid. Mang Elias, ano pong susunod? Walang magsasalita ng kahit anong salita habang nagsasagawa ako ng dasal. Huwag kayong matitinag anuman ang mangyari. At huwag na huwag niyong hahawakan ang katawan niya hanggat hindi ko sinasabi. Tumango si Jed at Kai. Si Jed ay nakatitig lang kay Rachel, ang babaeng mahal niya pero ngayon ay tila isang estranghero. Sinimulang pahiran ng matanda ng langis ang noo, tiyan, palad at talampakan ng dalaga. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, pinapatahimik kita, masamang espiritu. Hindi ikaw ang may-ari ng katawang ito. Hindi! Hindi! Hindi mo ako kayang paalisin! Malakas ako! Mas malakas ako sa'yo! Biglang lumakas ang hangin sa loob ng silid, kahit sarado naman ang lahat ng bintana. Umilaw ng matindi ang apoy ng kandila, ngunit nagpatuloy lang si Mang Elias sa pagdarasal. Patatahimikin ka ng liwanag. Palayain mo ang kaluluwang kinapitan mo. Sa utos ng Diyos, lumayas ka! Sa isang iglap, napasigaw si Rachel, tila nasasaktan. Dumilim ang paligid at narinig ng lahat ang isang impit na tawa, unti-unting lumalayo. Nang tuluyang bumagsak ang katawan ni Rachel, nawala nito ng malay. Tahimik na ulit ang silid. Tapos na po ba? Hindi pa. Narito pa siya. Pinanghihinaan pero hindi pa umaalis. Kailangan nating hanapin ang bangkay ng espiritong yon. Doon lang siya lubusang mapapalaya. Kumuha sila ng taong maaasahan nila para bantayan si Rachel sa loob ng apartment. Nakatali pa rin ito kaya't hindi makagalaw o ano paman. Binalikan ng 3 ang lihim na libingan sa Pangasinan. Gumamit na sila ng flashlight at nagsimulang pasukin ang lagusan kung saan nakalagak ang ilang mga labi. Hindi lang isang nicho ang nakita nila. Marami, mga biktima o pinatay ng mga dayuhan at kapwa Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Kastila.
Naglakad sila hanggang sa naratingang lugar kung saan nahimatay ang dalaga. May nakita silang mga bitak-bitak doon at mula doon ay nagsilabasan ng iba't ibang uri ng insekto na parang pinipigilan sila. Nagdasal si Mang Elias, pumayapa ang paligid. Nagpatuloy sila sa paglalakad at nang halos marating nila ang dulo, malapit sa may bandang guho, nakaamoy sila ng kakaiba. Sobrang baho, parang amoy bulok. Halos masuka si Mang Elias at si Kai. Nagtataka naman si Jed sa ikinikilos ng dalawa. Kasunod noon ay may naapakan ng dalaga na basang likido. Nagmistulang putik yon dahil sobrang lapot. Nagtaka si Kai at si Mang Elias, ngunit hindi nila binigyan ng pansin ang likidong yon, kaya't nagpatuloy sila. Maya-maya, isang nakaumbok na semento ang kanilang nakita sa harap. Sa taas nito ay may isang nakakatakot na simbolo ang nakaukit, isang bungo na may 2 tadyang na krus. Pakitingnan nga po, Mang Elias, kung ito na ang libingan ni Magdalena. Parang may mali. Ho? May amoy na aagnas na bangkay dito. Nang sabihin ito ni Mang Elias, ay tsaka palang naamoy ni Jed ang mabahong naaamoy ng dalawa. Nagdesisyon silang buksan ang nakaumbok na semento at ilang bagay na ipinantakip sa parang nicho. Nang mabuksan nila ito, maraming buto ang nakalagay doon, pero ang nakakagimbal na tanawin ay nang makita nila ang isang bangkay na kasalukuyan pa lang na naaagnas. Napaatras si Kai at hindi napigilan ng pagsuka. Walang hiya. Ginawa niya at ang libingan nito ng mga pinapatay na tao. Tignan nyo. Oh, itong mga nakalagay sa nicho na ito. Lahat nakadamit pang babae. Ibig sabihin, puro babae mga ito. Paano natin makikilala si Magdalena dito? Ibig sabihin, may iba pang nakakaalam ng lugar na ito? Tama, Kuya Jed. May ibang tao na pumupunta rito. Susubukan nating kilalanin ang buto ni Magdalena. Paano? Ano pa? E di ilalabas natin sila dito sa nicho. Ano? Nang marinig ni Kai ang sinabi ni Mang Elias, tila nanlamig ang kanyang katawan. Ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Isa-isang kinuha ni Mang Elias at Jed ang mga buto mula sa nicho. Nang mailabas na ang lahat, ay tsaka naman inisa-isa ng matanda ang mga buto. Mga buto ito ng tao na di pa matagal na ililibing. Hindi ito mga bangkay na namatay pa noong panahon ng Kastila. Sigurado ho ba kayo dyan? Imposibleng magkamali po ako. Dito ang itinuturo ng mapa na libingan ni Magdalena. Tinuturo ng mapa? O nangi-scam ka na naman? Niloloko mo ba kami, ha, Kai? Niloloko mo kami ng lolo mo? Aray ko! Yung kamay ko, Kuya Jed! Ang sakit Bitiwan mo nga ako! Hindi kita niloko, no? Wala kaming niloloko ni Lolo. Siguruhin mo lang. Dahil kung hindi, manaragot ka sa aking babae ka. Kapag may masamang nangyari sa nobya ko, ikaw ang mananagot. Sandali lang. Mabuti pa ay huminahon ka muna. May nakita ko. Marahas na binitiwan ng binata ang dalaga. Nilapitan si Mang Elias na noon ay may pinulot na isang lumang sako. Ibinuhos nila ang laman nito at nakita nilang may mga buto roon na nakasilid. Kasama ng buto ay may ilang mga gamit. Mga lumang libro, garapa, manika at mga karayom. May kasama ring isang lumang larawan. Mga gamit ito sa pangkukulam. Baka... Tama ang iniisip mo, Kai. Maaring ito na yun. Teka, tingnan mo ito, Jed. Tingnan mo tong litrato. Bilis! Dahan-dahang iniabot ni Jed ang lumang larawan sa kamay ni Mang Elias. Isang babaeng nakasuot ng itim na bestida ang nakatingin diretso sa kamera. Papungay ang mga mata, walang ngiti sa labi, at tila may lungkot o galit na hindi maipaliwanag. Sa likuran niya ay may lumang bahay na gawa sa kahoy at bato at sa kanyang kaliwang kamay ay may hawak siyang isang manika na halos kapareho ng nakita nilang gamit na nakalagay kasama ng mga buto. Napakapit si Kai sa braso ni Jed at napalunok naman si Mang Elias. Maingat na ipinihit ni Jed ang larawan. Sa likod nito may nakaukit na mga salitang Latin at sa baba naman nito ay isang pangalan, Magdalena Ilustre, 1892. Siya si Magdalena? Hindi. Hindi to maaari. Imposible. Anong ibig sabihin nito, Mang Elias? Magkamukha sila ni Ate Rachel. Niloloko mo talaga ako, no?
Bakit ako na naman ang sinisisi mo? Ano ba? Tinutulungan ko na nga kayo puro ka naman bintang. Malay ko ba kung bakit nagkaroon ng litrato dyan si Ate Rachel? Teka, baka naman reincarnated sila. Anong reincarnated? Hindi magiging si Magdalena ang girlfriend ko. Malayo sa ugali at sama ng pagkatao ng mangkukulam na yan. Hindi naman talaga dating masamang tao si Magdalena. Napatingin si Jed at Kai sa matanda at nagsimulang magkwento ito tungkol sa mga tunay na nangyari kay Magdalena. Si Magdalena Ilustre ay isang mestisa, anak ng isang ilustrado at isang lokal na babaylan. Magandang dalaga, matalino pero nakahiligan nito ang gawain ng kanyang ina. Mahilig siya sa mahika sa mga sinaunang karunungan. Namatay ang kanyang ina sa isang sunog na pinaniniwala ang kagagawa ng mga praile. Mula noon sinumpa ng dalaga ang simbahan at nanumpang ipaghihiganti ang kanyang ina. Simula noon lumayo na siya sa mga tao. Magmula nang lumayo siya roon, tila naman nagkaroon ng salot na sakit sa baryo. Maraming naulat na taong bigla na lang namamatay sa baryo at si Magdalena ang palaging itinuturo. May mga namatay na praile, mga kapitbahay nila at iba pa. Dahil sa paratang, hinuli at kinulong ito. May ilang tao ang naghulughog sa kanyang bahay at doon nakita ang ilang personal nitong mga gamit. Ilang piraso ng lumang manika na gawa sa tela na may mga pangalan pa ng mga namatay na tao sa kanilang baryo. May mga garapa na may mga buhok, kuko at insekto. Meron ding mga lumang aklat na naglalaman ng mga orasyon. Dahil sa mga ebidensyang nakita nila sa bahay niya, nagdesisyon ng lahat na sunugin ang buhay ang tinatawag nilang malupit na mangkukulam. Hindi siya si Rachel. Hindi siya. Maaring kamukha lang niya pero hindi siya ang nobya ko. Posible din naman yun. Pero sa palagay mo, bakit si Rachel lang napiling mapuntahan ng kwintas ni Magdalena? Hindi kaya hinahanap nito ang dating nagmamay-ari sa kanya? Patawarin mo ko, iyo. Pero mas naniniwala ako doon sa maaaring may koneksyon ng katauhan nilang dalawa. Hindi ako makapaniwala. Nagulat din ako. Ano nang gagawin natin? Gawin natin ang dating plano. Ilibing natin sa mas maayos na libingan si Magdalena. Pababasbasan sa pari at isoli ang kwintas. Kung ganun, dalhin na po natin to. Sandali lang. May gusto pa akong malaman. Ano yun, iyo? Bakit nasa labas ang kwintas? Paano yun napunta sa pamilya niyo, Kay? At saka, paano naman yun nauwi kay Rachel? Marahil, may ibang may kagagawan yan, iyo. Tanging ang kwintas lang na yon ang may malaking halaga sa mga gamit ni Magdalena. Maaring napansin ng ilan ng kapangyarihang taglay nito, kaya kinuha. Tulad ng sabi ko kanina, may mga nakakalabas-masok na sa libingang ito. Maaaring sila. Sila ang kumuha ng ilang gamit ni Magdalena at sila rin ang nag-alis ng mga buto mula sa dati nitong libingan. Ako na lang ang mag-uuwi ng mga gamit niya. Pero... Mapagkakatiwalaan si Mang Elias. Isa siyang albularyo, kaya alam niya ang gagawin niya sa mga bagay na yan. Sa bagay... Ay, sige na. Tara na. Umuwi na tayo. Isang araw lang itatagal ng bisa ng lubid na ipinantali ko kay Rachel. Kailangan mapalitan ng bago. Napabuntong hininga si Kai at tumango. Nauna na siyang naglakad palabas. Pero hindi pa man nakakalayo ay may napansin siya sa bungad ng tunnel. May kumikislap na liwanag. Isang flashlight na gumagalaw-galaw at parang iniilawan ng loob ng tunnel. Nagdilim ang mukha ni Kai. May tao! Binilisan ng dalawang lalaki ang paglalakad pero hindi na nila naabutan ng tao sa labas. Pero may napansin ng dalaga na taong nagtago sa likod ng isang malaking puno. Pamilyar sa kanya ang tindig ng taong yun, kaya binalak niyang lapitan. Pero nang makita siya ng taong yun na papalapit, bigla itong kumaripas ng takbo. Sino yun? Hindi ko kilala eh. Hindi ko nakita ang mukha niya. Pwede po bang umuwi na po muna ako? Bukas na lang po ako babalik sa inyo ni Kuya Jed. Magpapahinga lang po ako. Sige. Nang makauwi ang dalawang lalaki, agad na inasikaso ni Mang Elias ang lubid ni Rachel. Galit na galit ang dalaga habang itinatali siya. Kaunting tiis na lang, mahal ko. Gagaling ka na. Malapit nang mawala ang sumpa.
Mabilis na inasikaso ng matanda at ni Jed ang pagbabasbas sa labi ni Magdalena pagkatapos ay kinuha ang kwintas at isinama itong inilibing sa isang tahimik at maayos na sementeryo. Samantala, gabi na nang dumating si Kai. Pagdating niya sa kanilang bahay ay naabutan niyang nakabukas pa ang ilaw sa kwarto ng kanyang lolo Alfonso. Marahan siyang naglakad at lumapit dito nang hindi lumilikha ng ingay. Nang matapat siya sa pinto ng kanyang lolo, ay bigla itong bumukas kaya hindi na niya napigilan ng sarili na mapasigaw. Sabay silang sumigaw ng matanda. Ano ka bang bata ka? Bakit ka nang gugulat? Gusto mo ba ako atakihin sa puso? Ay, sorry po lolo. Ikaw naman kasi. Nagulat ako sa biglang pagbukas ng pinto niyo. Ano ba kasing ginagawa mo riyan? Parang minamanmanan mo ko ah. Kauuwi ko lang po. Nakita ko nakabukas pa ang ilaw dyan sa kwarto nyo, kaya sisilipin sana kita at baka nakalimutan yung patayin ng ilaw. Bakit gising pa po kayo? Inaatake na naman ako ng rayuma eh. Sumasakit ang mga tuhod ko. Tsaka alam kong hindi ka pa umuwi kaya lalabas sana ako para silipin ka sa kwarto mo. O sige na lo, matulog na po kayo para maipahinga nyo na yung tuhod nyo. Ikaw din. Pero teka, hindi ka ba maghahapunan? Nagluto ako kanina ng paborito mong bulalo. Hindi na lo, busog pa po ako eh. O sige, ikaw ang bahala. Opo, good night po. Aakyat na po ako sa kwarto ko ha. Pipikit na sana si Kai nang bigla niyang maalala ang tala-arawan ni Magdalena. Dahan-dahan siyang bumangon at kinuha ito mula sa ilalim ng kanyang unan. Palihim niya itong nadampot noong huling gabi sa tunnel nang hindi napapansin nila Jed at Mang Elias. Maingat niyang binuklat ang lumang pahina ng aklat. Habang binabasa niya ang laman ng tala-arawan, hindi niya napigilan ng emosyon. Napaluha siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa. Si Magdalena ay pinagsamantalahan, binaboy, pinagpasapasahan, ginamit at sinira bago sinunog at pinatay. Hindi siya isinilang upang maging halimaw, ginawa siyang halimaw ng mga taong nagwasak sa kanyang pagkatao. Maya-maya, itinigil ni Kai ang pagbabasa nang makaramdam siyang naiihi na siya. Napailing siya at natampal ang sariling noo nang maalala niyang hindi niya pala naipasok sa kwarto ang kanyang arenola. Hay naku, nakalimutan ko pa talaga oo. Napilitan siyang lumabas ng kwarto at tumungo sa hagdan. Makaluma ang disenyo ng kanilang bahay. Gawa sa matatandang tabla, may mataas na silong sa ilalim at ang bawat hakbang sa hagdan ay maririnig dahil sa langit-ngit ng kahoy. Bababa na sana si Kai upang kunin ang arenola nang mapansin niyang isang anino sa may bandang ibaba. Napatigil siya. Kumabog ang kanyang dibdib, lalo na nang tuluyang makita kung sino yon. Nagulat siya, ang kanyang lolo. Pero may kakaiba. Maliksi ang kilos nito. Tila ba isang taong malayo sa edad na 78. Wala man lang bakas ng karamdaman o panghihina sa kanyang katawan. Ang bawat hakbang ay buo at mabilis na para bang may hinahabol o may tinatakasan. Tahimik na sinundan siya ni Kai. Dahan-dahan ang bawat yabag. Nakita niya ang kanyang lolo na lumapit sa istante kung saan nakadisplay ang ilang antigong paninda. Nanlaki ang mga mata ni Kai. Isang sikreto palang pinto ang nasa likod ng estante. Maingat itong binuksan ng kanyang lolo, kasabay ng mahinang kaluskos ng mga lumang bisagra. Sumunod siya sa loob. Madilim doon at amoy alikabok. Nagsindi ng kandila ang kanyang lolo at nakita niyang nakaharap ito sa isang higaan kung saan naman may bangkay na nakahiga, nakasuot ng isang makalumang damit. Malapit na tayong magtagumpay, mahal ko. Wala na si Magdalena. Wala nang ahadlang sa atin. Tahimik na ang kanyang kaluluwa. Lolo, ano tong ginagawa niyo? Bakit nasa harap niyo ang labi ni Lola? Anong ginagawa mo dito? Hindi ka pwede dito, Kai. Sagutin niyo ako. Anong ginagawa niyo? Ginagawa ko to para sa'yo at para matahimik na ang kaluluwa ng Lola Ursula mo. Sandali, malabo eh. Akala ko po ba si Magdalena ang dapat na patahimikin? Bakit kasali si Lola dito? Hindi mo maiintindihan. Mahabang kwento, Apo. Pero ito ang tatandaan mo.
Para sa iyo ang ginagawa ko. Para sa kaligtasan mo. Anong para sa kaligtasan ko? Sige, huminahon ka muna at ikukwento ko sa iyo lahat. Naupo si Kai sa isang lumang upuan na naroon sa tabi at nakinig sa paliwanag ng kanyang lolo. Kay, kami ng lola mo, katulad din ni Magdalena. Mga mangkukulam kami nung kabataan namin. Nang mabalita namin ang tungkol sa kwento niya, inasam naming maging kasing makapangyarihan niya. Ginawa namin ang lahat. Nag-aral kami ng mahika, nagsanay, nagsaliksik. Hanggang sa nalaman naming doon sa nakalibing, sa lihim na libingan. Kaya't ninakaw namin ang sinasabing makapangyarihang kwintas ni Magdalena. Natulala si Kai. Ilang beses din napalingon siya sa mga buto ng kanyang lola. Naguguluhan siya sa mga sinasabi ng kanyang lolo. Hindi kinaya ng lola mo ang mahikang iniwan ni Magdalena sa mga gamit niya. Unti-unti siyang nawala sa sarili hanggang sa tuluyang mawala sa katinuan. At sa huli, pinili niyang wakasan ang lahat. Saglit na katahimikan ng namayani sa pagitan nila. Kay, kailangan nating mabawi ang kwintas. Ngayon na tahimik na ang kaluluwa ni Magdalena. Malamang ay hindi niya na ako mapipigilan. Baka may pag-asa pa tayong buhayin ang lola mo. Pero lolo, kung bubuhayin natin si lola gamit ang kwintas, sigurado ba tayong wala na talagang sumpa? Hindi tayo sigurado, Kay. Pero ito na lang ang tanging pag-asa natin. Sandali lang, may tanong pa po ako. May mga nakita kaming labi sa mismong libingan ni Magdalena. Lolo, ikaw bang may gawa nun? Napayuko si Lolo Alfonso. Hindi niya makuhang tumingin sa kanyang apo. Ilang sandali ng katahimikan ang lumipas bago siya tuluyang sumagot. Matalino kang bata, Kay. Matalas ang pakiramdam mo. Kita mo ang mga bagay na pilit kong ikinukubli. Ibig niyong sabihin, kayo ang pumatay sa kanila? Lolo, bakit? Bakit niyo nagawa yun? Dahil bahagi yun na sumpa. Isa-isang nawala ang mga anak ko noon. Mga tiyuhin at tiyahin mo. Lahat sila igagaw sa akin. Hindi ko kinaya. Hindi ko na rin kayang mawala ka. Kaya napilitan akong gawin ang bagay na yon para mapanatili kang buhay, Kay. Pero kung ang paglibing lang pala kay Magdalena ang solusyon, bakit hindi niyo na lang yun ginawa? Bakit kailangan may mamatay pa? Muling natahimik si Lolo Alfonso. Ngayon muli siyang tumingin kay Kai, baka sa kanyang mukha ang bigat ng katotohanan. Dahil hindi si Magdalena ang nagbitaw ng sumpa, kundi ang lola mo. Nagulantang si Kai, para siyang binagsakan ng bato sa dibdib. Ano? Bakit naman niya gagawin yun? Para masiguro na ipagpapatuloy ko ang nasimulan niya. Nag-iwan siya ng sumpa na kailangan kong mag-alay at pumatay ng babae bago ang kaarawan niya. Ang sumpang yon ay humihingi ng dugo. Sobrang sama naman ni Lola. Sariling pamilya niya ay handang isakripisyo alang-alang sa kapangyarihan. Ano pang silbi nun? Matagal na siyang patay. Oras na mabuo ang kapangyarihan. Mapapasakamay ng natitira niyang tagapagmana ang kwintas. At sa pamamagitan nun, para na rin siyang buhay sa katauhan mo. Gusto niyong ipagamit ang katawan ko para maging tirahan ng kaluluwa niya, ganun ba? Oo, yan ang gusto ng lola mo. Konting tiis na lang, mapapasa akin din ang kapangyarihan ang kwintas na yun. Hindi ako papayag, Lolo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maging masama katulad niyo. Paano niyo naaatim ang ganung bagay, Lolo? Wala ba kayong konsensya? Mahalaga ka sa akin. Gusto kong makasama kayong dalawa ng lola mo. Sa pamamagitan mo, parehas kayong mabubuhay. Lo, maraming buhay ang sinayang niyo. Hindi ko matanggap na may lahi pala akong mga demonyo. Mga walang puso. Sana hindi na lang ako pinanganak sa mundong ito. Ayoko maging demonyo katulad niyo. Kai! Kai!
Umiiyak na tumakbo palabas ng silid si Kai. Bumalik siya sa kanyang kwarto at naglock ng pinto. Napapikit siya habang napaduos-dos na sumandal sa pinto. Tama nga ang kutob niya noong gabi. Anino ng Lolo Alfonso niya ang kanyang nakita, lalo na nung napulot niya ang pamilyar na flashlight. Yun ang dati niyang ginagamit noong bata pa lamang siya. Kai, buksan mo tong pinto! Mag-usap tayo! Gusto ko po munang mapag-isa, Lolo. Kai, kailangan mo kong tulungan na matapos ang panghuling alay. Kailangang dalhin si Rachel sa lihim na libingan. Intindihin mo sana na para sa iyo ang ginagawa kong ito. Marahas na binuksan ni Kai ang pinto at galit na nakipagtitigan sa kanyang Lolo Alfonso. Napakamakasarili niyo! Parehas kayo ni Lola! Hindi niyo inisip ang mararamdaman ko, Lolo! Paano na ang mga pangarap ko sa buhay? Pagkatapos ng lahat ng to, pwede kang mamuhay ng normal ayon sa gusto mo. Ikaw pa rin ang may hawak ng buhay mo. Kaya tulungan mo kong tapusin ang huling misyon. Ganun-ganun na lang sa inyo ang pagkitil ng buhay. Intindihin mo ko, Apo. Ikaw ang natitirang babae sa angkan natin. Nakasalalay sa iyo ang darating na bagong henerasyon ng lahi natin. Masaya na ako ron. Yun ba talaga ang makakapagpasaya sa inyo? Oo. Paano nga pala namatay si Lola? Ayaw ko sanang banggitin pero nung nawala sa katinuan ng lola mo, ay kumuha siya ng gasolina at sinunog ang sarili niya. Parehong apoy pala ang kahinaan nila. Sige, Polo, babalik na po ako sa pagtulog. Maaga pa po akong aalis bukas. Kinabukasan ay maagang umalis si Kai ng bahay. Nauna nang nagpunta sa lihim na libingan si Lolo Alfonso. Si Kai naman nagpunta sa apartment nila Jed. Samantala, maagang nagising si Jed dahil sa sobrang pananakit ng tiyan. Kaagad namang kumuha ng gamot at langis si Mang Elias at ipinainom sa binata. Umihip ang pinakamalamig na hangin at biglang bumukas ang kwarto na kinaroroonan ni Rachel. Bumungad ang mukha ng dalaga na nakangisi at may bitbit na manika at karayom. Rachel, ano nangyayari sa'yo? Imposible. Bakit nangyayari ito? Sutuli niya ang kwintas, Mang Elias. Akala ko ba tatahimik na si Magdalena oras na mailibing siya ng maayos? Hindi ko alam. Naguguluhan din ako. Maliban na lang kung ang nilibing natin kahapon ay hindi si Magdalena. Ano? Mga hangal! Anong gagawin natin, Mang Elias? Kailangan natin siyang maghapos ulit bago pa siya makapinsala sa atin. Rachel, gumising ka. Huwag kang magpakontrol sa demonyong yan. Huli na, lalaki! Tikman mo ang pagkademonyo ko! Namimilipit sa sobrang sakit si Jed nang tusukin ni Rachel ng paulit-ulit ang tiyan ng manika. Aligagang kumuha ng abakang lubid si Mang Elias para muling itali si Rachel. Ngunit hindi pa man siya nakakalapit ay tumilapo na siya matapos bumigkas ng iilang Latin na salita si Rachel. Napaigik ang matanda nang tumama sa kahoy ang kanyang likuran. Magdalena, naipalibing ka na namin. Ano pa ang kailangan mo? Bakit hindi ka matahimik sa kabilang buhay? Tigilan mo na ang batang yan! Buhay niya ang kailangan ko, hindi ang paglibing ni Magdalena! Anong ibig niya sabihin, Mang Elias? Isa lang ang nasisiguro ko, Jed. Hindi si Magdalena ang kausap natin. Kung hindi si Magdalena, sino ang nasa katawan niya? Si Lola Ursula! Siya ang kumokontrol sa katawan ni Ate Rachel! Napalingon ang dalawa sa bagong dating na dalaga. Buong tapang na ikinuwento ni Kai sa mga kasama ang lahat ng revelasyong nalaman niya mula sa kanyang Lolo Alfonso. Ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan. Ipinagtapat niya kung paanong ginamit sila ng kanyang lolo para maipalibing si Magdalena. Hindi dahil nais nitong itama ang mali, kundi upang tuluyang alisin ang hadlang sa matagal na nitong binabalak. Ang muling buhayin ng lola ni Kai. Ipinagtapat niya na hindi pala si Magdalena ang dahilan ng sumpa, kundi ang lola niya mismo, na sa huling hininga nito ay nag-iwan ng madilim na orasyon upang mapilitang pumatay si Lolo Alfonso taon-taon. Isang babae, isang buhay bago ang kaarawan nito.
upang patuloy na lumakas ang kapangyarihan ng kwintas. At sa bawat pag-aalay, lumalapit siya sa layunin, ang ibalik ang lola ni Kai mula sa kamatayan. Si Ate Rachel ang huling bibiktimahin nila, kaya kung gusto niyong matahimik ang kaluluwa ng lola ko, kailangan nating pigilan si Lolo Alfonso, kailangan natin sirain ang kwintas. Tumahimik ang lahat, mabigat ang bawat salitang binitiwan ni Kai at dama nila ang takot, hindi lang para kay Rachel kundi para sa kanila na ring mga sarili. Paano natin gagawin yun? Hindi ba't sinabi mong malakas ang kapangyarihang taglay ng kwintas? Oo, pero may nabasa ako sa huling pahina ng tala-arawan ni Magdalena. Isang paraan para tuluyang masira ang kwintas. Ano yun? Basta, ako nang bahala doon, pero may ipapakiusap ako sa inyo kapag natapos na ito. Pangako niyo sa akin na tutulungan niyong ipalibing ang labi ng lola ko. Nasa bahay kasi yun at hindi ipinapalibing ni Lolo. Sige, Iha. Pero wala ba dun ang lolo mo? Wala po, pinauna ko na siya sa Pangasinan kasi akala niya dadalhin ko doon ang huling alay. Isa kang traidor sa lahi natin! Dahan-dahang umatras si Kai habang nanlilisik ang mga mata ni Rachel, puno ng galit at pagkasuklam. Isa kang traidor sa lahi natin! Ipinagkanulo mo ang lolo mo! Hindi po ako traidor! Gusto ko lang tapusin ang lahat ng ito! Ayoko nang may masaktan pa! Ayoko nang may mamatay pa! Mahina ka! Hindi mo naiintindihan ang halaga ng kapangyarihang ito! Tapos sisirain mo lang! Tama na po! Lola, kailangan niyo na pong magpahinga! Matagal na po kayong patay at tanggapin niyo na po yun! Hindi ako papayag na matapos ito! Kung ayaw mo, edi dito na lang ako! At ikaw ang gagawin naming alay ng lolo mo! Akin na ang katawan ng babaeng ito! Tinakma ni Rachel ang leeg ni Kai at sinakal. Bitiwan mo ko! Biglang napatingin si Jed at Kai sa mukha ni Rachel. Unti-unting nagbago ang anyo nito. Lumitaw ang sunog na anyo ng isang babae na may balat na parang natusta. Ngunit sa isang iglap, parang may pumigil kay Rachel. Napatingala ito na tila may narinig na tinig. Tumigil siya sa paggalaw. Napawi ang ngiti. At sa katahimikang yon, dahan-dahang naglaho ang sunog na anyo at bumalik ang dating mukha ni Rachel. Ngunit may kakaiba. Ang kanyang mga mata hindi na kayumanggi, kundi matingkad na maputlang asul na tila ba na hindi na siya ang naroon. Sa katahimikan ng paligid, biglang nagsalita si Rachel. Tama na! Magdalena? Ikaw si Magdalena? Ngunit hindi sumagot ang babae. Paiba-iba ang itsura ni Rachel. Parang may nangyayaring digmaan sa katawan niya. Dalawang kaluluwa na parehas na hindi matahimik sa magkaibang dahilan. Si Lola Ursula para sa kapangyarihan at si Magdalena para naman sa pagpigil sa kasamaan. Bigla nitong hinarap si Kai at tinanguan. Gawin mo na, Iha! Nang marinig ang sinabi ni Magdalena, dinukot ni Kai ang kutsilyo na binao niya bago siya pumunta sa bahay nila Jed. Dahan-dahan niyang hiniwa ang kanyang palad. Nanlaki ang mga mata ni Rachel sa ginawa niya at hindi inaasahan ang susunod na nangyari. Gamit ang dugo ang kamay ay hinawakan ni Kai ng mahigpit ang kwintas. Umusok ito kasabay noon ang panghihina ni Rachel. Nabitawan nito ang kanyang leeg at nanlalambot na napaluhod sa lupa. Anong ginawa mo, Kai? Patawarin mo ako, Lola, pero sobra ng kasamaan niyo. Hindi ko hahayaan na may mga buhay pa na malagay sa panganib dahil sa pamilya natin. Ito lang ang tanging paraan para wakasan ang inyong nasimulan. Ako ang tutuwid sa kamaliang nagawa niyo ni Lolo. Tuluyang tinanggal ni Kai ang kwintas sa leeg ni Rachel at isinuot sa sarili. Napasigaw si Rachel at biglang naglupasay ang katawan. May usok na lumabas mula sa bibig ng dalaga hanggang sa nawalan ng malay. Rachel! Rachel! Sa palagay ko'y ligtas na siya. Pero ano na ngayon ang susunod na mangyayari, Kai? Kailangang mawala ang dahilan kung bakit napipilitang maging masama si Lolo. Anong ibig mong sabihin? Gagawin ko na kung ano ang tama. Ayoko maging katulad nila. Anong gagawin mo, Iha? Uuwi na po ako. Asahan po ninyo na hindi na kayo magugulo ng pamilya ko. Nilapitan ni Jed ang dalaga at umiiyak itong nagbitiw ng isang pasasalamat. Maraming salamat sa naitulong mo sa amin, Kai. Marami man akong pagdadalawang isip, pero pinatunayan mong mabait ka.
at totoo kang tao. Napangiti si Kai. Pagkaalis ng dalaga ay agad na binigyan ni Mang Elias ng proteksyon si Rachel para hindi na muling pasukin ng anumang mabibigat na kaluluwa. Samantala, pagkalipas ng halos isang araw, muling nagkita ang maglolo. Ganun na lamang ang galit ng matanda nang makitang wala ng labi ng kanyang asawa at mas lalo itong nagalit nang makitang sira na ang kwintas. Anong ginawa mo? Ang tama, Lolo. Ginawa ko na ang tama. Tahimik na ngayon si Lola, kaya tama na. Dahil kung ipagpapatuloy niyo ito, tuluyan na akong mawawala sa inyo. Natigilan si Lolo Alfonso. Doon niya napagtanto ang kanyang mga ginawa. Nilapitan niya ang apo at humingi ng tawad. Patawarin mo ko, Apo. Hindi ko alam na hantong tayo sa ganito. Hindi po masama ang maghangad na makasama ang mga mahal sa buhay, Lolo. Pero hindi sa maling paraan. Mali po ang pumatay. Ayos lang. Tanging sarili ko lang ang sinisisi ko. Kung pinigilan ko sana noon ang Lola Ursula mo, hindi ito ang kahantungan ng pamilya natin. Buhay pa sana ang mga anak ko at ibang apo. Ako lang ang dapat sisihin at wala nang iba pa. Sa bandang huli, magkakasama pa rin tayo, Lolo. Walang iwanan hanggang dulo. Makalipas ang ilang buwan, tahimik na naglalakad sina Jed at Rachel sa sementeryo. Hawak nila ang isang bouquet ng mga puting bulaklak. Huminto sila sa harap ng puntod ni Magdalena. Tahimik ang paligid habang isa-isang iniaalay ni Rachel ang mga bulaklak sa puntod. Pinikit ni Jed ang mga mata at taimtim na nagdasal. Masaya na siguro siya ngayon. Oo, sigurado ko, love. Kasi ito lang naman ang gusto niya, hindi ba? Kapayapaan, tahimik na pamamaalam. Ikaw, masaya ka ba? Sobra, masayang masaya ako kasi hindi mo ako iniwan. Kahit ang daming nangyari, kahit na ang bigat-bigat ng lahat. Buti kinaya mo, no? Siyempre, mahal kita eh. At kapag mahal mo, hindi mo basta sinusukuan. Mahal na mahal kita. Nagkatitigan sila. Marahan silang ngumiti sa isa't isa. Hawak kamay silang lumakad palayo sa puntod ni Magdalena. Isang kababalaghan ang naranasan nila sa kanilang buhay pero isa lang ang napagtanto nila. Sa oras ng kamatayan, maghihiwalay ang dalawang nagmamahalan at ang kaluluwang lumisan sa katawan ay siyang dapat nang bumalik sa makapangyarihang lumikha. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, gusto kong mag-shoutout sa mga masusugid nating listeners. Shoutout po kina Ma'am Maribel Garote at sa asawa niyang si Ricky Siso, kay Yam Torres from Jeddah, kay Myla from Las Piñas, kay CM Pastoral, kay Ma'am Charito Sayas, at kay Ace na nag-comment po sa manlolokong mag-ina-upload na always listening daw po siya sa stories natin at uulitin na naman daw po niya ang pakikinig dahil nakakatulugan na raw po niya. Salamat po sa suporta. Kay Joy Chan or Sweet Art Chan na lagi pong nag-aabang ng upload natin, kay Miss Jovelyn Medrano, Ma'am Bernadette Abayo na nakikinig daw po habang naglalaba, kay Ma'am Maria Benitez na nag-comment sa galit ng selosang nobya upload, ang sabi po niya, ayaw niya si Shaina dahil hiniwalayan si Tom para sa ibang lalaki and now she's willing to be back in Tom's arms again. Si Tom naman daw po ay ginawang rebound lang si Lisa. Salamat po sa comment ninyo, ma'am. At tama po kayo sa sinabi niyong yan, kaya hindi nagtagal ang relasyon nila. Shoutout din po kay Sunshine Mutia at sa anak niyang si Ate Shine Hara at Junior, pati na rin po sa asawa niyang si Harry. Kay Miss Jaja Barakiel at sa mga bebe niyang si Katniss, Claire at Johan Gabriel. Salamat po sa pakikinig ninyo. Kay Miss Lynn Salvidar at kay Resty from Sorsogon na sobrang adik na raw po sa pakikinig sa ating stories. Salamat po sa pakikinig ninyo at suporta. Kay Ma'am Cecilia Ico at sa Ico Family from Banban Tarlac, happy listening po sa inyo dyan. Kay Joyce Roncal at kay Cheryl Rebecca at sa Bonbon Tailoring. Nag-comment din po si Ma'am Cheryl na ang ganda raw po ng boses ko. Naku, salamat po ma'am. Kay Marian Leonisa at sa asawa niyang si Nico Sarmiento at sa anak nilang si MJ Garcia.
kay Mabel, kay Barbilin at kay Teresa Enova. Shoutout din po sa Mangray Commissary at kina Jea, Genevieve, Marjorie at Aljon. At sa mga regular listeners natin na sina Ma'am Rose Ann Rama, Ma'am Rose Bakel, Ma'am Rosalina Bogayon, kay Ma'am Nancy Kibalyo Makasakit, kay Ma'am Ami Yong, kay Jea May Dakyado at sa Gomez at Cereales family, kay Ma'am Lydia Lopez na laging present po sa mga upload natin, kay Sweet Corn, kay Sir Lance, sa Ineria family, hi po, at kay Sir Kimpoy Feliciano from Vertis North. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nakibahagi sa comment section natin. Sana po ay patuloy niyong suportahan ang ating channel at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa bawat upload natin. Road to 50,000 subscribers na po tayo. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.